kapamilya, Huwebes na, Hulyo 17 taon 2014. Digdi po sa Camarines Sur, deklarado pong mayong klase ngunyan sagud sa aga, Biyernes. In all levels po yan, mga kapamilya. Nakatutok na kamo sa radyo Sinjaryo kan mga amay magmata. Maski pero papalo, makakapag-ayos na sa tuyang mga kapamilya na narautan ng harong, digdi sa Camarines Sur. Mag-iribanan kita sa loob ng 45 minutos na siksik sa mga bareta, asin impormasyon. Sa Camarines Norte naman mga kapamilya nagpahayag na si Gobernador Edgardo Taliado na maski mayo pang supply ng kuryente sa bilog na probinsya, balik eskwela na po sa gabos na level sa Camarines Norte. Asin na dito sa Naga City, classes will resume today din po according kay Mayor John Bongkat. Asin, ba't yun naman nakamunin sa rong mga kapamilya! And good morning muna sa Gabos. Tutukan, OCD Bicol, nag-aerial survey tanganing mahiling an mahiwas na danyos kan bagyong Glenda sa Albay asin Sorsogon. Dagmang naharong sa Costales kan Lagunoy, Camarines Sur na wash out ng storm surge. Kampanya kontra tuberculosis, pinglusar sa tabako. Asin, and Special Olympics and Children with Disabilities, tampok. Sa daan tamunan mga storya manungod po sa naging danyos kan bagyong Glenda sa Kabikolan, aerial survey ginibukan at sa Albay kan Office of Civil Defense Bicol tanganing mahiling an mahiwas asin tindi kan epekto kan bagyong Glenda. Yan sa News Patrol ni Eric Baldo. Inaprobitsaran kan Office of Civil Defense Bicol ang magayon ng panahon kasabagong aga para magsagibo ng aerial survey sa mga lugar sa probinsya ng Albay na naapektaran ng bagyong Glenda. Sa pag-ikot, nahiling na naging danyos kay iurog na sa mga darakulang kahoy na natumba dahil ng makusog na paros. Dahilan kay Iniday maagihan na nagkapira mga mayor na tinampo. Dagul man ang mga harong nagibo sa light materials ang naraot. As far as Albay is concerned, parang moderate lang ang damages na incurred dito. Considering yung strength niya at dito duman yung ay mismo. Mientras tanto, bilog na probinsya ng Albay man ngunyan ang daing supply ng kuryente dahilan sa pagkatumbakan mga poste. Naglalaom sa na si Gobernador Joey Salceda kan Albay, tulos man ining maaksyonan kan APEC. Private na siya eh. Yeah, hopefully San Miguel will do better than the government. Yun naman ang pinangako ng privatization, di ba? Mientras tanto, nag-uruli naman ang mga evacuees na nag-evacuar dahilan kan bagyong Glenda. Uminabot ini sa 88,865 na pamilya. Eric Maldo, ABS-CBN News. Mga residente sa kostal na barangay sa Lagunoy, Camarines Sur, pigmate man ang pagbayo kan bagyong Glenda. Karungan asin daycare center naraot. Yan sa News Patrol ni Rona Nunez. Mayo ka mo ibang daga lang inilig. Labian pang hinayang kan 37 anyos sa si Winnie Baro kan barangay Pumalo, Lagunoy, Camarines Sur. Nabaklasan ibang porsyon kan lanob asin nalabot ang simentadong salog. Kan haro sa rumbulan pa sa nang naitugdok nindang harong sa may gilid dagat. Dara pa ka na mating takot sa paglamasa kan bagyong Glenda. Nagdesisyon na si Winnie maghanap malilipatan. Sayang kas pinagalan sa mga gastos. Pumahanap na sang ibang maistaran po. Nadangiran man ang harong kantugang ni Winnie na si Mario. Pwede malagantos kami ito medyo matibay na seawall o kaya itong malilipatan ng lote na iski arukan housing malaman. Sa barangay Pumalo day mababasing kuntang harong ang nadanyaran kan bagyo. Sa barangay Kabutunan, Lagunoy naman nabaklasan porsyon na inikan basketball court huli sa makusog na alon. Damay man ang lanobasin na panunin mga gapo halay dagat ang temporaryong daycare center sa lugar. Ay, Diyos ko, sobrang takot ko kagabi. Para akong hihimantayin eh. Kasi ang lalaki talaga nung tumatama sa bahay namin. Yung pinto nga namin ay muntik ng pasukin ng tubig, ng mga bato. At saka tinitingnan ko rin itong eskwelahan na to. Sa chapel kan barangay para mientras na maklasen mga estudyante mantampig tatapos pa ang edifisyo kan daycare duman. Sa Talakan MDRRMC sa Lagunoy, mga residensya sa Costales na barangay kan Banwaan ang labing na danyaran. Mga MDRRMC,
Makanbin giraray siguro ngayon, baka sa magkanbin, tanganing planuhon kung ano ang may tatabang doon. Rona Nunez, ABS-CBN News. Primerong banggi pagkatapos kan bagyong Glenda, naging maribok, huli sa brownout. Yan sa News Patrol ni Riza Mustar. Maribok sa kasentruhan kan syudad ni Naga Kasubanggi, wala too ang generator sets na gamit kan pirang food chain digdi. Matawo ang convenience store na bukas magdamlag. Ikaduwang aldaw na kaya kan mahiwasang brownout huli sa bagyong Glenda. Bagay na paborable subuot sa mga parahabon kung kaya puspusan ang pagpatrolya kan kapulisan. Nag-iikot-ikot po kita, nagpapatrolya. At dineploy po kami para po masiguro yung seguridad. Mientras tanto, nakauli na ang ginatos na evacuee sa respetibo nindang mga lugar. Nagtiyagang magkaturog sa raraot nindang istaran ang mga residente sa gilid dagat sa barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. Yung mga baroto, kaya ako nagdisitawot ko. Napakol yung harong ko. Bulag ka na. Ilang bagyo naman dito, ganun talaga ang buhay namin. Dahil sa naisipakan mga parasira, kuno arin sinda makakapalaot liwat. Sa talakan PDRRMC, uminabot na sa haros 45,000 na pamilya ang apektado kan bagyo. Pigko kolekta paman kan DA ang danyo sa agrikultura. Riza Mustar, ABS-CBN News. Edad na 60 anyos na si Alfredo de los Santos kan San Juan Pili, Camarines Sur, pasado alas 8 Kasubanggi. Sigun sa 26 anyos na aki kay ni si Fred, nagtuwang sa iyang ama sa pagpakaraykan sa indang bubong mantang nagbabagyo. Bigla na sa nadaang nagpiot ang daghan asin day na ini nakahangos. Dineklarang dead on arrival sa sarong clinic sa Pili si Alfredo. Day naman nagpursigipan pamilya kay ning darahon siya sa ospital sa Naga huli sa dai maagihan na mga tinampo Kasubanggi. Nagtutubodan aki kay ini na posibleng pagal asin pagkahadit ang naging kausa kung tano inatake ini sa puso. Sa ngunya day paaram kanina ni Fred na nangyari sa indang padre de pamilya. Ulitan na sa Fatima, Tabaco City iningunyan na para mientras nasa harong kanaki kay ni si Marlene Velasco. Mag-anak mi na kung nailing do kami na dangog, tabangi man po kami mayong-mayo man po kami. Programang Kick TV para mapuho na ang kaso ng tuberculosis sa Pilipinas, piglunsar sa syudad ng Tabaco. Yan sa istorya ni Jose Carretero, ngunya na aga. Ugmang nagkakarawat ang mga aking ininin soccer. Alagad apera sa makagol, may mas hararom na obheto ang pagkawat ninda nin soccer. Ini ang makaukod para malabanan ang helang na tuberculosis. Sa Pilipinas kaya, 63 kada taon ang nagagadan huli sa TB. Sa syudad ng Tabaco, ipiglunsar kan Children International sa tabang kan DepEd, asin gobyerno lokal ang Kick TV program. Hala ang konseptong ini sa Africa, kung saan pinaagi sa kawat na soccer ang pagtukdo sa mga estudyante para makaukod sa mga sintomas kan TB. Kung makikita po natin, yung bola ay may mga nakalagay na symptoms ng TB. So after nung kanilang health education sa classroom, magkakaroon sila ng kicking activity. Si Samara Francesca may aram na sa sintomas kan TB, maski nga ni kalulunsar pa sa nakan proyekto. Pag-ubo ng 2 linggo, tsaka walang paggana ng kumain at hindi mapaliwanag ang lagnat. Anong na bulan na madurar ang programa na iyon pinakahenot sa bilog na Pilipinas. Laom na sa kada sipa kan bola pasiring sa goal. Padikit-dikit man na marealisar ang obeto kaini na masipa na anhelang na TB. Jose Carretero, ABS-CBN News. Sige. Trohon talang sa Camarines Sur po, poon ngunya na aga, asin sa Biyernes, Mayo pong klase all levels. Sa Naga City, may klase na, all levels. Sa Camarines Norte, may klase na din, all levels. Pero sa Bilog na Bicol Region po yan, mayo kitang kuryente. Asin ito mga kapamilitang naghahapot, maluya po ang signal kang gabos ng networks. Igwang mayo, igwang maluya. For example, sa Tabaco, duman sa lugar nila Ma'am Irene, sa tuwing news chip, may signal ang globe. So,
So talagang medyo nagkakaigwa kitang problema sa komunikasyon. Pati sa water supply, igwa Yes. kitang problema. Kasuod maigwa kitang report from Concepcion Pequeña na nagluluya subuot ang water supply. Kaya nag-apod sa MNWD para tulos maaksyonan, para mahiling kung i-check itong mga kung anong naging problema duman. Nagtipon na ang nagtipon na ang pig-meeting na kang local government unit of Naga ang MNWD tanganing masolusyonan niyang problema na yan, as in kasabayan katong pagdeklara po kang state of calamity sa Naga City tanganing maayudahan para sa relief efforts itong mga kapamilyang naapektuhan. Ang papaluwas na pondo 10 million pesos. Sabi ko nga natin sa ating isa, nagkakaproblema kita sa telekomunikasyon. Arog na sana nga? Arog ang Bayantel, kaya di na masyadong nakuha ang weather forecast. Maray na sana ang DOST Pag-asa Facebook. Updated sinda kang weather forecast. Kaya i-heras mi sa Indo. As of 4 a.m. ngunyan po ang mata kang bagyong Glenda. Located po base sa gabos na available data 380 kilometers west-southwest kan Dagupan City. Naigwa pong maximum sustained winds na 130 kilometers per hour and gustiness po na 160 kph. Makusog pa lang gad, no? Ininalaoman na maghiro po ining west-northwest at 20 kilometers per hour. Mantang po ang low pressure area na naman. Igwa na naman na palaog sa Pilipinas, sa teritoryo ta. Ini-estimate po na 940 kilometers east of northern Mindanao. So far po, medyo yung gilid na idigdi. Diba itong Glenda nasa may taas, ang sa baba niya ining saro na ini LPA yan. Pag naglaog po yan sa Philippine Area Philippine Area of Responsibility, apo doon po yan na Henry. Yan. So abangan ta po yan ta ang sabi kang ibang mga weather forecasts, posibleng Friday or Sabado maglaog sa PAR ining LPA na pigbabantayan po kang Pag-asa. Yan. Sa Metro Manila, Central Luzon, Calabarzon at siniba pa po mga probinsya, Arucan, Mindoro, Palawan, La Union, Benguet, asin Pangasinan po magkakaigwanin occasional rains. Asin sa ibang parte po kang Pilipinas, magiging partly cloudy skies na magkakaigwa po na mga isolated rain showers and thunderstorms. So, araw kang namamati tangon yan. Epekto pag-irarayan kang Glenda, most probably kay ning may pabot pang si Henry. Ingat-ingat po kita and lugod haprobitsaran ta ang aldaw na ini tsaka sa aga na medyo good weather pa kita tanganing i-endaman sa tuyong mga harong para naman sa iba pang mga masunod na kalamidad. Dahil makita nagiging negative digdi kundi mas maray na andam kita. Prepared. Tama. Sa ibang bareta, pakatapos bayaan ni LeBron James ang Miami para sa Cleveland Cavaliers. Ang taga-Cleveland Cavaliers naman na si Lol Deng ang malipat sa Miami Heat. Alagad mayong ulay na trade ang duwang teams. 2 taon ang kontrata na pigpirmahan ni Deng sa Miami Heat. 2-time NBA All-Star player si Deng na nagkawat muna sa Chicago Bulls antes magkawat sa Cleveland Cavaliers. Damon Sinuerte huli sa pagkakadiskwalipikar sa eleksyon huli subot sa sobra-sobrang gastos. Nakuha naman ni Laguna ex-Governor E.R. Ejercito ang Best Actor sa kakatapos pa sa ng Famous Awards. Si Casey Concepcion naman ang pignumbrara na Best Actress. Parehong hali sa pelikulang Boy Golden ang duwa. Alagad Hakot Awards kan bangging ito ang pelikulang On the Job. Istorya ng duwang preso na pigpapaluwas para manggadan karibay ang pagbawas sa saindang sentensya. Nakuha kan pelikula ang Best Screenplay, Best Editing, Best Story, Best Sound asin nakuha kan direktor na si Direk Eric Mati ang Best Director Award. Pinagbibidahan ang On the Job ng Kapamilya stars Piolo Pascual asin Gerald Anderson asin ang veteranong si Joel Torres. Children with Disability, bida sa Special Olympics Philippines na ginibo sa Albay. Makiistoryaan kita kay Mitch Villanueva. Ugmaan mga aki na ini sa man iba-ibang pakawat. Sindaan mga children with disability na nagkawat sa Special Olympics Philippines na primera best sa Albay.
Si Edmar willing-willing sa recreation game na follow the leader kung sa pigtatais ang abilidad kan mga aki sa pagsunod nin mga pigtataong instructions. Okay lang, happy. Kahit paano siya nakasabay. Pagiging sports-minded nila, tapos nakakapag-cooperate sila sa iba't ibang activities. Nagkaigwaman in track and field. Si Ezekiel naman, pambato kan Daraga North Central School sa soccer. Happy po ako! Obheto kan Special Olympics na matabangan agad ang mga children with disability para man mas magkusugpaan kumpiyansa kaini sa sadiri asin maipamati sa inda na bako sinda iba sa ibang mga aki. Sa pagbubukas kan Special Olympics, mismong ang US Ambassador to the Philippines na si Philip Goldberg ang pangenot na bisita. I think it's very important for the children because it brings them a self-esteem that is important, a sense of being part of something, and also being able to be athletes today. So I think it all comes together and is a wonderful thing. Sa pagtatapos kaini, laom na mas magiging bukas ang komunidad sa pag-ako sa kaakian na may kaninan bilang parte kan komunidad. Mitch Villanueva, ABS-CBN News. Abangan po ang iba pang mga baretang mabungkara sa Bilog na maghapon at yan po alas 5:15 ng hapon sa TV Patrol Bicol. Simulcast po yan sa MOR 93.5 Naga at sa MOR 93.9 Legazpi. I-like kasin mag-post sa Marhay Naga Kapamilya fanpage, maghiras din impormasyon sa MacText line 0917-592-5496. Sundan man kami sa samuyang mga personal Facebook, Instagram at Twitter accounts para sa iba pang mga updates. Liwat po mga kapamilya, ingat-ingat po kita, mag-andam po kita sa mga masunod pang mga gustong mangyaring mga kalamidad. Kaya, takinday madanyaran, maghanda, mag-prepare, alert. Mag-pray. Kapamilya, sa good sa aga, Tama. Salamat po sa pagantabay. Sa Imanigwang Bicolano yaon kami, tanganing magserbisa sa Indo. Sa Batunanal Downin Webes, na panunin positibong pagtubod sa paaginin pagbati nin Marhay Naga Kapamilya!